Ay, magandang umaga, aking mga kaibigan. Medyo pahabol lang ito. Ang nangyari po sa ngayon ay natataranta na si Trillanes. Lumalabas na po ang mga ebidensya na talagang inoperate niya sa sobra niyang galit kay Digong Duterte at kinapitalize niya ang katotohanan na maraming namatay sa panahon ni Duterte. Ginawa niyang itong punto ng kaso. Nagmula po ang galit ni Trillanes kay Duterte noong bago mag-eleksyon ng 2016. Pumunta siya sa Davao. Kinausap niya si Digong Duterte. Natatakbo siyang vice-presidente at busy siya ni Digong Duterte. Ang lakas naman ng apog ni Trillanes. Akala mo may kakayahan. Wala ka naman dulong. Panay tapang lang mayroon sa iyo. Tapang na hilaw. At nagbebenta. Mahilig ka pa magbenta ng prinsipyo mo. So anyway, nabisto na siya ngayon. Noong araw nung gumalaw siya, tandaan nyo ng 2017 April, dinala niya ang affidavit ni Edgar Matabato na ginawa ni Atty. Jude Sabio. Tapos pakinggan natin si Atty. Sabio, makikita mo dyan na ginamit lang pala siya. Doon niya nalalaman ng bandang huli, inimbento lang pala ni Trillanes yung mga pangalan, mga insidente na binanggit niya para lamang madadali si Duterte. Sobrang galit niya kay Duterte sapagkat unang-una ay hindi pumayag si Duterte na tumakbo bilang Pangulo at siya naman ang vice-Pangulo ni Duterte. Pangalawa, nung hindi na siya kinuha, nagtuloy tumakbo ng vice-presidente si Trillanes. Kasabay nung tumakbo rin si Alan Peter Cayetano na siyang naging vice-presidente ni Duterte. Tumakbo rin si Bongbong Marcos na vice-presidente rin. So, nevertheless, ang nanalo nun pagka-vice-presidente ay si Leni Robredo. Si Leni nga binoto ko eh. So anyway, ganun nangyari. History yan. Noong naupo na si Duterte, may kiniklaim si Trillanes na meron isang taong lumapit sa kanya at nagbigay sa kanya ng mga datos. Listahan lang naman yun, hindi yun official copy, kundi listahan na may mga bank accounts si Digong Duterte, kasama si Sara, kasama mga anak pang iba ni Duterte, na kung saan, according to him, yun po ay binigay ng mga drug lord. Binigay ng mga drug lord kay Duterte na pinapangalanan nila drug lord na sa Davao na until now wala pa tayong pruweba talaga na eksakto at hindi man lang nakasuhan kung talagang drug lord sila kagaya kay Michael Yang. So yan ang aligasyon ni Trillanes na yung mga pinangalanan niya drug lord ay nagdeposito raw sa mga bank accounts ni Duterte. So yun, bago manalo si Duterte, bago magka-eleksyon, naghamunan at pumunta sila doon sa BPI sa Julia Vargas sa Pasig kasi doon ang branch. So pagdating doon, nandun pinadala ni Duterte si Salvador Panelo na kanyang abogado daw. So nagdatingan sila doon, pati si Trillanes pumunta ata doon. Tapos lumabas na certify ang bank manager na wala rin daw laman. So in other words, patuloy lang po kinikwento ko lang, binabalikan ko lang yung mga awayan sa gitna kung saan nagsimula si Trillanes na kapag magalit siya sobra-sobra ay tuloy-tuloy na yun, hindi na nagpipreno-preno yan. Natandaan mo nga noon nung naging senador siya noon, panahon ni Noynoy na si Noynoy presidente, nag-backdoor siya. Ibig sabihin ay pumunta siya sa China, kinausap niya mga Chinese. Tapos sinita siya ni Enrile, nagdebatehan sila ni Enrile sa Senado. Bakit ka pumunta sa China? Pagkatapos doon, na pumunta siya, marami na pong mga isla na ginawa ang China. Ibig sabihin po, ano bang ibig sabihin nun? Pumunta si Trillanes doon para magbigay ng pahintulot unofficially
ang Pilipinas na hindi ko kontra Pilipinas sa pagsagawa ng mga isla. So, there you are. Itong mga taong ito, na sa ngayon, itong grupo nila mga tao nilang Trillanes noon na nagsasabi na pro-China. Kasama din dyan si Ilyamas na walang sinagot sa binulgar ni Alan Peter Cayetano na senador na noong araw daw, na senador din siya, kinausap din siya ni Ronald Llamas na kung pwede, kumbinsin si Noynoy Aquino na huwag nang isampa ang kaso na sa Permanent Court of Arbitration laban sa China patungkol sa exclusive economic zone. So mga maritime zone, mga tubig lang pinagawayan doon. Hanggang saan ang linya ng tubig na ating teritoryo ng Pilipinas, tubig para sa ating exclusive economic zone. Iba pa yung exclusive economic zone, iba pa yung teritoryo. Teritoryo atin yon. Sa exclusive economic zone, pwedeng dumaan mga barko ng iba dyan. Innocent passages. At kung ako tanungin mo, hindi kasama ang isda dapat sa pinag-awayan na pinagbabawalan kasi ang isda po nagagaling sa Vietnam, lalangoy papunta Pilipinas o galing Pilipinas papunta sa ibang bansa, dapat ay hindi kasama sa pagbabawal yan. Pero nevertheless, marami pong ibang bansa na nag-away-away, okay lang nag-agreement sila habang may awayan tayo sa teritoryo, pabayagan natin ang mga mangingisda ng bawat isa na mangisda sa ating mga karagatan. Kasi ang isda po, gawa ng Diyos yan. Walang may-ari niyan. At pag lumangoy-langoy yan, ipinanganak halimbawa sa Pilipinas, lalangoy-langoy papuntang Vietnam, papuntang Malaysia, papuntang Indonesia, papuntang China, papuntang Taiwan. Ganoon yung pinanganak na sa Vietnam ay papunta ng Pilipinas, papunta ng Malaysia. Ganun po yung mga isda. So nevertheless, kinikwento ko lamang yan para mabalikan ang kasaysayan o karanasan natin kay Trillanes. Fast forward, nung naging presidente na si Digong Duterte, ito naman ang project ng Trillanes. Kinapitalize niya kasi maraming namatay, nakakita siya ng pagkakataon na sasampa na naman siya ng kaso laban kay Duterte. So this time, nakausap niya si Atty. Jude Sabio na pumunta at magsampa ng kanilang affidavit ng mga biktima ko sa war on drugs at sinampa sa kay Tobin Sauda na siyang hepe ng Office of the Prosecutor noon ng International Criminal Court. So, nakasama din si Leila de Lima doon kasi galit din si Leila de Lima kay Duterte. So, nagsama-sama ang mga galit, pati si Father Alejo. O, kasama din yan si Gary Alejano, nakasama niya rin sundalo dati na lumabas ng pagkasundalo at sumama sa mga grupong Magdalo na sila po ay nag-aklas noon panahon ni Gloria Macapagal Arroyo bilang presidente sa UKUD. Okay? So, ito na ngayon. Tuloy-tuloy na. So, pakinggan natin. Mamaya natin pakinggan. Nagtuloy-tuloy na hanggat sa dumating na sinamantala niya na kinausap niya ng panahon na ni BBM ay kinausap niya yung ICC. So, ang ICC, dahil sa kanya, siya ang nag-asikaso at humarap, nagkipag-usap sa mga investigador ng ICC na pinangunguna ni Chantal Daniels. Yan pala, binigyan nila ng malamalitang pera kasama sa mga malamalitang pera na kinuha pa noong 2023 pa lang ay yung 56 million sa isang maleta, 2 maleta, pinapalitan nila doon sa Makati ng $2 million at ibinigay kay Chantal Daniels. So, hand-carried yun para hindi doon sa banking system. Ang katibayan ng mga Marines, ito mga Marines na lumabas na, yung mga Marines at maapat pa na 2 sundalo na hindi Marines, na mga dating sundalo sila lahat at nagsilbi sila kay Saldico. So, ngayon lumabas na mga Marines, hindi sila lumabas kasabay kay Gutesa. So, ano naman ang tanong? Issue ba yan ang balik sa kanan Trillanes? Bakit ngayon lang kayo lumabas? Ang pagtubo o paglabas ng katotohanan po ay walang naisisilang na timing. Wala pong sinasabi kung kailan na tama. At anytime, puputok na lang yan. So, nevertheless, nang pumutok na ito, tinuro si Trillanes ang binigyan ng pera. So, namroblema ng Trillanes. Ngayon,
tatanong ka, tama ba yun? Totoo ba yun? Kung ako tanungin niyo, totoo yun, bakit sobrang sakit kung ang reaksyon ni Trillanes, nabuang siya, magkakaso daw siya, severe level. Lahat-lahat po, pag ganun po ang reaksyon ng tao, totoo po yun. Kasi kung hindi yun totoo, tatawanan niya lang yan. 'Di ba? Hindi niya pakialaman yan, hindi niya bigyan ng ano yan. I will not give I will not give a damn. I will not give credit to it. Parang ganun lang sabi ang mga ibang mas malamang na wala kang alam diyan at ginosente ka kung hindi ka nagagalit. Kaya nga nga sabi nga ni Justice uh, George A. Malcolm, uh, the bond of clean conscience will soothe your mind. Ganun. So, ibig sabihin, titingnan natin ngayon, balikan natin ngayon, itong ICC project ni Trillanes. Nag-umpisa po ito kay Attorney Jude Sabio. Si Attorney Jude Sabio na kinuha niyang abogado ay bumaliktad, umalis sa kanya nung nakinalaman niya na hindi pala mga totoo ang nilagay niya. So, pakinggan natin ha. Pero bago ako magtuloy niyan, babatiin ko muna ating mga kaibigan. Si Lorna Juarez, ay grabe na yan. So, who is perfect? Alex Palmara, kung yan nag-file ng kaso, nag-antay din, gusto mo ikaw mag-follow up sa Supreme Court. So, sino pa? Daddy Pit, mabait pogi, great Vidal Kabadlang, ano ibig sabihin? Alex Palmara, Toto Kasing, ano ang resulta ng kaso you like? Malapit na po magpatawag ng summons, magpalabas ng summons ang Senate Electoral Tribunal sa kaso ni Eric Sylvester Tulfo. Babalitaan po ko po kayo. Malaman nyo na lang. Tapos si Joe Ib, good day sir, watching from Ottawa, Canada. Salamat po. Virginia Malonzo. Okay. Who is perfect? Okay, ito na po. Ipalabas ko na po yung yung sinabi natin ni Attorney Jude Sabio. Ito malala. Dito nyo malalaman na nanluloko na ng Trillanes. Kanyang personal na agenda ang kanyang ginagawa. Saying that that case is no longer in the interest of justice and I'm acting in the interest of justice. And I hope that Prosecutor Bensoda will realize that that case, directed by Senator Trillanes, Senator De Lima, and Father Alejo, and the rest of them, is purely part of politics. They invented videos, they invented lists, accusing many people, including the family of the president, saying that that case is no longer in the interest of justice, and I'm acting in the interest of justice. And I hope that Prosecutor Bensoda will realize that that case, directed by Senator Trillanes, Senator De Lima, and Father Alejo, and the rest of them, is purely part of politics. They invented videos, they invented lists. Kita mo, inimbento mga videos, inimbento mga listahan. So, ganoon po, kaya umalis na si Attorney Jude Sabio. Namatay na si Attorney Jude Sabio. People, including the family of the president. So, yan nung araw yan. So, what happened then? So, nangyari dyan, i-out natin yan, ay fast forward tayo sa mga Marines. Pero bago natin asikasuhin Marines, pakinggan muna natin si Jaime Marcos ang kanyang masasabi tungkol sa mga Marines na lumabas. Ito po si Jaime Marcos. If you in fact have seen or heard about, it's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday. And as a result, I am hopeful that
this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix, siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang ay yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. At tatanong, hindi mo lang matanong ni... Pwede may attach, i-addendum natin. May mali-mali nagmamadali kasi kami kagabi, ang haba-haba rin kasi ng affidavit Pati yung spelling ni Attorney Baligod, mali This one. Yung sa atin, sign ba? Yung affidavit, parang signed naman yata. How can we be assured na magiging objective kapag dito sa Senado inimbestigahan? Well, palagay ko, makikinig naman ang lahat kapag dumating sila rito at kahit ano pang pagkukubli ang gawin, maririnig ng tao ng direktamente. Po. Ma'am, meron na po bang nagparating sa inyo na meron silang concerns for their lives, especially after nga po nung nangyari kay Sergeant Gutesa? Oo, hindi natin alam kung ano nangyari kay Sergeant Gutesa, pati yung kanyang pamilya nanganganib. Lahat itong mga Marines na to, matagal ko nang naririnig na nais lumabas, yun nga lang, nag-aalala sa kanilang buhay, ang trabaho at buhay din ng kanilang pamilya. Ma'am, if ever po mag-agree sila na humarap po dito sa Senado, Hindi ba can the Senate... nagbo-volunteer yung Attorney Levy kahapon Opo. na patawagin daw sila at handang-handa daw sila? Can the Senate offer them any protection po? I hope so. Karapat-dapat lamang na talagang protektahan sila. Ang mahirap sa Pilipinas kung tutuusin kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurustahan Dapat may sadyang witness protection tayo.
Ma'am, have you spoken with the majority about this? Are they also Wala, available? nagulanta lang talaga ako kahapon. Nagulat lang kaming lahat. At nakikinig ako actually dun sa ICC, di ba, ikalawang araw ng pagbunyag ng confirmation of charges. Kaso, lumitaw ito, no? Pinapatay nga yung storya kaya inaasahan ko na sa pamamagitan ng resolusyon, marinig natin ang katotohanan. Pero, yun nga, nakikinig ako dun sa ICC. Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako at may $2 million pa raw para sa ICC, sa gastos ng ICC. Nakakagulat naman yun. Kung bayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin niyan? Tapos maya't-maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang, sa kanilang chibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila, nakakagulat naman yung ganun. In other news, may napili na daw si VP Sara na VP niya. May Okay. any chances that Hindi ko alam. Hindi ko alam. Akala ko magda-double style sila. Wala nang pipiliin. Basta karambola na kayo. So, did you talk to her about it? Ay, May- wala. Ang problema lang ngayon si VP Sara at saka si former President Duterte at sila talaga ang humaharap na napakabigat ng mga paratang. Isa kayo sa tinuturo na possible na mga kasamahan yun, even Duterte supporters. Talaga naman, forever running mate na ako ni Inday Sara. Running, walking, sitting, standing. Talaga namang suportado ko siya. So, usap or kakausapin kayo Hindi. about it, no? As in, Hindi naman categorical no, ma'am. pinag-uusapan kasi ang layo-layo pa sa totoo lang. Parang siya lang naman talaga ang nag-announce. Hindi ko nga alam kung talagang handang-handa dahil sa palagay ko, naglulugmok na kasi at nalulungkot siguro yung mga naniniwala sa kay VP Sara, sa mga Duterte. Sobrang bugbog na sila. Siguro pambigay buhay na lang yun. At kahit walang masyadong handa, wala naman line-up, walang running mate na maayos, sige na lang. Para tignan natin kung talagang kakayanin. She's serious naman, si VP Sara. Oo naman, hindi naman niya nagsasalita na walang bigat. Po. Pang issue rin. Ma'am, pwede lang hingin namin yung comment nyo sa kasama nyo po sa minority, si Senator Bato. Kasi naharap na po siya sa ethics complaint, may nag-file po kanina. Ganun. Hindi ko pa nakikita tignan natin. Hindi ko pa Huwag na natin pag-usapan si Bato. Ang pag-usapan lang natin ngayon ay yung itong maleta at saka ICC. So, dito ngayon, pakinggan natin yung salita at pagyayabang at pananakot ni Trillanes. Malata mo siya sa kanyang galit. Ibig sabihin, ito po yung ebidensya na totoo yung akusasyon sa kanya ng mga dating sundalo. Akalain mo, official ka dati ng mga sundalo ito. Tapos, it turned out na mga kasama pa niya ito. Sa interview po ni, hanapin ko, interview po ni Jessica Soho, namin na magkasama pa sila. Tapos tinraidor ko ng kasama mo mga sundalo. Parang ganun ang feeling ni Trillanes. So pakinggan natin si Trillanes, naggalit. Hindi niya maintindihan kung anong gagawin niya. Ito. Duterte ang paglabas ng 18 alleged ex-Marines na nagpakilalang bagman ni resigned Congressman Zaldico. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Hamon naman ang abogado ng 18 individual ilabas ang ebidensya ng mga nag-aakusa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Duterte Camp umano ang nagpondo ng presko ng mga umano'y ex-Marines na nagpakilalang mga bagman ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon yan kay former Senator Antonio Trillanes IV.
Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Trillanes na layo ng Duterte camp na isabotahe ang International Criminal Court proceedings. Kaya aniya isinakto ang presscon sa upcoming EDSA People Power Anniversary. Biruin nyo, Tuesday, habang nangyayari itong proceeding sa The Hague. And to think na itong issues naman nila ito, na mga mali-maleta na ito, last year pa ito, mga third quarter last year, in fact, tama, mga ganong panahon, August, September, sana doon sila lumabas nung panahon nung lumabas si Gutesa kung talaga matatapang sila. Di ba? That was the best time to go. Tingin ko si Trillanes. Ang argumento ni Trillanes, dapat daw lumabas ang mga itong kasama ni Gutesa sa panahon ng lumabas si Gutesa ng September, hindi in October, September 2025. Sa Senate hearing sa Blue Ribbon, yung unang araw na ang chairman ng Blue Ribbon ay si Lacson na. So, itong sagot dyan, Mr. Trillanes, para sabihin ko siya na hindi ka dapat paniwalaan sa iyong argumento. Ang argumento may simple lang. Sinasabi mo, hindi po totoo mga sinasabi nitong 18 Marines. Sapagkat kung totoo ito, ay dapat noong September 2025 pas lumabas kasabay ni Gutesa. Sabi ko, mali. It does not follow. Hindi yan po ang ibig sabihin. Bakit po? Kasi kung gusto ko magbigay ng maximum good effect para kay Duterte sa kaso na ICC, dapat noon ko pa October o September inilabas para maihabol sa evidence na isusumiti sa ICC hearing. Dapat niyo pong malaman, Mr. Trillanes, kahit hindi ka abogado, maintindihan mo yung proseso ng ICC. Ang sinasabi po sa ICC ay ganito: bago tayo magsasagawa ng confirmation hearing, dapat ang prosecution at saka depensa ay magsumiti ng kanilang tinatawag na mga ebidensya. At yung naisumiti na ebidensya, yun lamang po ang papayagan na gagamitin sa confirmation of charges hearing. So, the fact na nagsimula na ang confirmation of charges hearing noong February 23 at February 23 din sila nagsalita. So, hindi na po matatanggap ng ICC na ebidensya yung mga affidavit ng 18 dating sundalo, na kung saan ang 16 dyan ay mga dating sundalo rin, Marines. Actually, 18 sila. Ang dalawa ay 2 Marines din na dishonorably discharged, at ang dalawa pa dyan ay mga isa dyan ay dating sundalo na Army. Ang isa ay dating reserve na Army. So, ganun po yan. So, ibig sabihin, napakasimple lamang na sagot at hindi po mapapaniwalaan ang iyong argumento, Trillanes, na sasabihin mo kung totoo na sinungaling sila dahil ngayon lamang sila lumalabas para sisirain ang ebidensya laban sa ICC. Ulitin ko lang, kung may intention ganun na sisiraan ang ebidensya laban kay Duterte, ay dapat noong September, October pa sila lumabas kung talagang gusto nilang lalabas sa panahon na yun. Ibig sabihin po, wala po silang intention na sabotahin yung hearing ng ICC. Okay? So, I hope so you understand my position. At mamaya, itatakal kung sinasabi mo who is perfect, ha? Napakatinding ko niyan. Pakibigyan mo nga kung dagdag na ebidensya dyan sa sinasabi mo ng Soler. Pakinggan natin muna si Trillanes. Out into the open and declare. Pero even noong mga panahon na yon, wala namang ugong-ugong, walang rumor, ni walang word about anything going to the ICC, no? Going to me or to the ICC or both, kung ano man. Tapos ngayon sila naglabas ng ganyan. Naniniwala rin daw si Trillanes na kabilang sa motibo ng grupo at nang nasa likod nito na tanggalin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapangulo at palitan ni Vice President Sara Duterte. May kita mo na nag-agitate sila. They were hoping magti-trigger ito ng some kind of public outrage na matatimingan doon sa mag-rally ng EDSA. Kaso hindi nila na-attain yun kasi
Hindi naman ito pinansin kasi questionable nga yung credibility. Hindi po Sa isang yan. panayam, inamin ni Ay, kung sabihin, kung hindi man pinansin, yan po ay hindi dahil sa questionable credibility. At in fact, magtanong ka sa halos lahat ng Pilipino, napakataas ng credibility nito mga banis na to. Unang-una, sila makukuha dyan. Lahat sila ng papanganib ang buhay nila sa ginawa nila. So, paano pa sasabihin mo nga nagsisinungaling mga yan? Sa batas po ng ebidensya, ang tao na lumabas na may risiko sa kanyang sarili at nagsasalita ay pinapalagay po na exempted sila sa hearsay rule. Sila po ay nagsasabi ng totoo. Attorney Levy Baligod, ang abogadong nagsulat ng affidavit ng 18 alleged ex-Marines na error on his part ang pagsama sa pangalan ni ML Party List Representative Laila De Lima. Tila na point Meron naman kinlaro dyan sa interview ni Levy Baligod kay Jessica Suho, kinlaro na talagang mayroong binigay kay Laila De Lima. Supot nga lang, hindi manita. out kasi na hindi naman kongresista si De Lima sa mga panahong binanggit Kahit na hindi siya kongresista, siya leader ng mga tumatakbo, kaya tumakbo pa siya pagka party list. nag-deliver ang mga umano'y bagman ng pera sa mga pinangalanang mambabatas. Paninindigan ni Trillanes, hindi lang aniya ito ang pagkakamali ng abogado. The whole thing is a big mistake. At hindi Ano lang, depensa mo na lang yan, Trillanes. natin ito papatawarin. We will make sure na they will suffer the consequences of their actions. Obvious yung kanilang agenda. Akala niya talagang it was a media or publicity. Ay, hindi yun sa media publicity. Nagkataon lang, kailangan mo rin ng media para may katulong ka sa pakipaglaban mo sa katarungan. Ganun ang katotohanan sa Pilipinas, Trillanes. Ikaw nga mahilig mag-media eh. Pag magsampa ka ng kaso sa ombudsman, sa katutak na media dala mo, ibig sabihin po, malaki ang budget na binibigay mo sa mga media. Kasi ganun po mga media. Aminin ko na, ganun po mga media. Hindi nagkukover yan kung walang perang ibinibigay. So dapat na marami sila pumupunta sa mga pagsasampa ni Trillanes ng kaso sa ombudsman. Ibig sabihin, malaki ang perang binibigay ni Trillanes sa mga media. So saan naman galing yan? Trillanes ang pera. Saan ang galing perang binibigay mo kay Christian Isguera? Saan ang galing ang binibigay mo pera kay Enzo Recto? Saan ang galing ang pera binibigay mo kay Bloodcaster Armandin? Lahat yan naniniwala sa kwento mo na 150 million kada buwan ang binibigay ni bayad ni Duterte kay Kaufman. Hindi po. Ang bayad kay Kaufman ay pro bono siya. 2 million pesos a month ang binabayad po ng ICC. ICC po nang babayad for all you know. O gano'n ha. Huwag kayo maniwala kay Trillanes, sinungaling ito. Pakinggan mo muna ulit sinungaling. Coup of some sort, pero it blew back into their faces kasi questionable yung credibility nilang lahat. Ikaw lang nagsasabi na questionable ang credibility. Ikaw ang talagang questionable ang credibility mo. Nasira na yung credibility mo. Sinayang mo lang. Malaki na sana yung pangalan mo nun. Sinira mo sa kasinungalingan. Pumupunta ka pa dun sa China, panahon ni Noynoy, tapos sabihin mo, hindi ka pumupunta ron. At for them to tarnish people just like that, hindi natin kailangan na palagpasin yan. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Pero wala pa itong tugon sa aming mga mensahe. Samantala, pinanindigan naman ni Baligod ang mga nakalagay sa isinumite nilang affidavit sa Office of the Ombudsman at hinamon ng mga nag-aakusang pinondohan umano siya na ilabas ang kanilang mga ebidensya. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. So yan po ang katotohanan. Yung binabanggit ko nga Kung ako tanungin mo ay, tika pakinggan kayo muna natin to. po kanina na ang sinabi nagche-cherry picking ang mga media na ginamit na ebidensya doon sa ICC. Ay makakasama naman natin via Zoom si Professor Ay, huwag na lang yun. Patungkol yan sa ICC trial. So anyway, hanggang dyan na lang muna yung presentasyon natin. Diyan na makikita mo na kung natataranta na siya. Lalaki po itong istorya ito, tandaan nyo. At saka, nais ko lang banggitin pala, si
si Senator Lacson at saka si Senator Soto ay sumakay sila sa helicopter na ginamit sa pag-deliver ng mga perang yun. Ano kayang dahilan? Bakit? Kaya pala ayaw ni Lacson na inimbestigahan na itong mga Marines dahil natatakot siya lalabas. Ha? Ano kayang dahilan? Bakit? Kaya pala ayaw ni Lacson na inimbestigahan na itong mga Marines dahil natatakot siya lalabas. Used in luggage delivery by ex-Marines. Siguro ang na-actual lang dito, yung vlog ko kaninang umaga, yan ay papakita. Siguro ang na-actual lang dito, yung vlog ko kaninang umaga, yan ay papakita. So ito. So ipakita ko sa inyo yung litrato ng mga deliveries. Napakita ang may-ari talaga pala si Saldico, may-ari ng helicopter na ginamit. So ito po ang magpapatunay na talagang totoo yung sinasabi ng mga Marines. Tingnan ninyo. Yan, ha? So, ito ay mga Misibis. So, kung titignan mo Misibis, kumpanya po ni, ano yan? Kumpanya ni Saldico. Ito. Pictures don't lie. Photographs can be influential in shaping public perception because visual material often feels more tangible than words. But here's the legal reality. Images alone do not prove a crime. Their impact depends on context. When and where the photo was taken, who is in it, what exactly is being handled, and whether records or witnesses back up the story. In this case, context is crucial and is available. Here's an example of what experts do. First is the chapter that connects the dots. The sworn affidavit executed by 18 brave ex-Marines describes billions of pesos being transported to influential politicians and personalities by helicopter, and the photo shows it an Augusta Westland 139 chopper, register number RPC81111. The proof, records from Civil Aviation Authority confirm this helicopter is registered to Misibis Aviation and Development Corporation, owned by former Representative Elizalde Isco. The same aircraft used to shuttle guests to Misibis Bay Resort in Albay, also under the name of Saldico's family. Except this time, it's not VIP passengers inside, it's maletas of money allegedly destined for townhouses and mansions of powerful politicians and other personalities. Second, the crew and clothes tell a story. Look closer to the images. The personnel carrying the bags are wearing reflectorized vests with Misibis Aviation clearly visible. This detail corroborates the Marines' testimony that the money originated from Saldico before allegedly reaching the hands of the recipients. Third is what all these pictures mean. These photos don't automatically prove guilt, but when affidavits, aviation records, and eyewitnesses' testimony converge, the images speak louder than any denial. Pictures may not tell the full story, but in this case, they reveal more than what meets the eye, and the public deserves to see, because there is no one truth, and no one can ignore
The camera doesn't lie. People do. Munching Lumantas. So kuha ito ni Munching Lumantas. So ito, uniforme ng misibis mga tauhan ni Saldico. So yan po. So ito yung mga yung nakasol, yan po yung Marines, dating Marines. So so itong ang sunod natin siguro, ano pang kunin natin? Ito may mga tira doon, sablay ko no. Tingnan natin yung mga sablay ko no. I want to make it clear at this point na it could be an oversight for me na kasama siya noon sa listahan sa Congress members that operated as si Libito Labigod. After discrepancies are uncovered, at least honest naman si Libito Baligod kung nagkamali siya. So itan, yan. Over sa kasirola. So yan po mga pera. Ha? Grabe. Yan po si Mike Texay. Mike Texay. Sabi na doon, sablay daw. Bakit sablay? Lagyan nila bisikleta dyan. Oh. So, yan lang po ang ano mga fake edited dyan. Talagang pinik-pinik niya dito. Ay ito, hindi ito edited. Itong edited, yung original, sinasabi nila na original ay edited. Grabe yung mga operators nila. But anyway, up until that time, at least natapos ko na ngayon ang ating So nais ko lang banggitin na yung who is perfect, may revelasyon siya. I-research ko to. Mga pera pala binigay na $2 million sa ICC investigator ay sabi ni who is perfect I suppose si who is perfect ay alam niya ang nangyari. May alam siya. Sabi niya kulang pa daw ang detalye sa report na binigay ng mga Marines. So, yung nabigay doon na pera kay Chantal Daniels ng ICC, na investigator ng ICC, pinasok nila sa Soler. Kunyari, bet money, kunwari, pinusta. So, pinagpalit muna sa, yung tinatag na ginagamit ng pera. Yung pinapera ko na sa casino. Pagtapos, ipapalit ulit, magiging dollars na. So, ang mangyari, pagtapos papalit from peso, so, anong tawag dyan? Yung mga coins ng ng casino. Pagkatapos, kunwari nanalo, ipapalit naman ng dollars para magiging legal at hindi na papasa na ngayon sa AMLAC. So, ang ginagawa nito, pinasok nila sa Soler, kunyari, bet money, USD to chips. Chips nga tawag para legal tapos i-transfer sa offshore account. Okay. Very good, very good. Ang galing Okay, si Teacher's Pet TV. Good afternoon, Dr. Watching from Charlotte, North Carolina. Okay, North Carolina. Nabubulol ako Kuya Farming, good morning, Katoto. Tirador, Doktor, magandang good morning po. Basti Sagmita. Di ba nagpunta siya sa Diheg noong buwan October at napabalitang nahulog sa kama si PRRS? O si PRRD nahulog sa kama, napunta noong October, pumunta doon si Trillanes. Grabe. Tapos BCB, good morning, Dr. Toto. Teacher PTV, opo, si Trillanes yung pinadala sa ICC para i-confirm. Teacher PTV, inutusan si Trillanes para i-confirm sa ICC kung may sakit talaga si Pres Duterte, kaya nandun siya at nagpa-picture pa. Oo nga. Tapos, Edgar Nacion. Dr. Toto, good morning po. Good morning. Mine. Tapos si BCB, magaling sa script si Trilling at Dilema. Bikoy noon, ngayon, Madriaga script para buksan ang bank account ni Sara like sa ginawa nila kay Chief Justice Corona.
BCB bank account. Base isang mita, di ba po nagpunta pang Australianis sa The Hague noong buwan ng October at napabalitang nahulog sa kama si PD Duterte. Si President Duterte kaya pala nakapasok sa loob. Malakas siya sa ICC. Mas mga bayad na at siya namamahala ng babae ng pagbayad. So, Ebal, good morning, Dr. Toto. Tapos, Basti Sagmita, dati napakayabang, ngayon nangungurig na. So, Ebal, nabenta na ni Trillanes ang The Gang of Thieves ang kanilang kaluluwa kay Satanas. Totoo po kayo. Kay BCBs, you're the best person na magkaso, Senator Amy kay Bangag at Tambaloslos, kay si Takot, si Pinky at Tuta Soto. Pagkatapos si Ebal, God is evil. Good versus evil, of course. In the end, panalo ang lagi ang good. Salamat po sa inyo. Marlon Reyes, may araw din yan sa Rihas si Awaw. Green, mabait lang si Tatay Digong kasi kung hindi matagal nang nakulong si Trillanes, si Trilling sa paggawa ng Bikoy video, fake bank accounts ng pamilya Duterte. Isbin, shout out to Dr. Toto, Tirador. Naim Bangarbi, watching always, credible vlogger and ipaglaban ang batas hanggang kamatayan. Salamat po. Lalaine Teronebo, God bless everyone po. Imelda Tigong, talagang hawak ang administrasyon. Ang Pinas, hayop silang lahat, especially Trillanes. Taong bayan, nabubuhay si Trilling sa kasinungalingan. Marlon Reyes, kini-question ni Remulla, bakit magkasama ang ibang apidibit ang 18? Question lang sa kasi nasama siya sa bahay niya, ginawa ang pag-meeting ng mga ICC, mga investigador. Dok, bakit laging interview yung Trilling? Maraming pera, kaya siya na-interview lagi. Ganun po yung sa media, kung sino in-interview, may mga pera yun. Virginia Malonzo, ulok mo, matibay, epidibit at ebidensya ng Marines. Chips po sa casino. Salamat po, Marlon Reyes. Lorna Juarez, alas 5 na po dyan sa Philippines. Hindi pa naman alas 5, alas 2:25 pa lamang po. Money laundering. Ay balik to 30, Lorna Juarez. So bakit hindi makot si ko? Ay nagtatago po si ko, papatayin po siya eh. Rinaldo, hawak niya kasi lahat ng ebidensya, kaya papatayin niyo siya. Pati ba naman ikaw naniwala sa fake news? Sino masabi? Rinaldo Palma. Hindi Palma. Kung sa bagay ganyan, hindi po fake news yan, totoo po yan. Paano mo nasabi ni fake news niyan? May klaro, may litrato. Ano ka ba? Paliwanag mo nga, Rinaldo de Palma, bakit fake news? Hinahamon kita, ha? Okay? Julito Pan, conspiracy, bilyon ang perang dumaan sa casino at ang may-ari niyan si Enrique Razon. Yan, kaya kasabot si Enrique Razon. Sa Porfirio Serrano, good morning Sir Toto, watching from Iceland. Sige, magandang umaga po at matulog na po tayo mahimbing. Sabi pa ni Atty. Libayan, ang sino matulog na mahimbing ay panalo. So, magandang umaga po. Lagi po nyo, like nyo po ako at i-share. At sana mag-member kayo sa aking channel, 75 pesos kada buwan lamang po yan. At sana mag-like din kayo sa aking Facebook at sa isa ko pang account sa YouTube na Toto Kausig, Dr. Toto Kausig. At sana po mag-like din kayo sa aking Instagram, Atty. Bertini Kausig ang pangalan. At sa TikTok, Atty. Bertini Kausig din sa TikTok. At saan pa ba? Sige, salamat po. Maraming salamat sa inyo. So, Cipriano Moring, good morning po sa inyo, Atty. Toto. Bagong subscriber pa ako ninyo. Sinusubaybayan ko na po kayo. Salamat po, Cipriano. Maraming salamat po. Matulog na po tayo.